Makikipag-away ako dahil sa video na to. May mga bagay na dapat alam ng lahat ng may hernia sa disc. Mahalaga to kasi makakatulong ito sa'yo na mas maalagaan ng mga disc mo, makakatulong sa paggaling, sa gamutan, at makakaiwas na lumala pa, makakaiwas na lumaki pa ang hernia. Sa video na to, ibabahagi ko sa iyo lahat ng mga payo na binibigay ko sa mga pasyente ko. Kasama na rito ang pagsasabi ko kung ano na ang lipas na, Kung ano na ang hindi ginagamit at pagpapaliwanag ng mga mahahalagang punto. Mga punto na hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin ng mga doktor at mga pisyoterapista. makikipag-away ako dahil sa video na to. Balib talaga ang taong to. Ang video na ito ay hinati sa mga kabanata. Pwede kang lumaktaw o bumalik sa kahit anong parte na gusto mo. Ayos ba? Simulan natin sa pag-usapan yung mga pinaka-obvious na gabay na halos lahat alam na. Pero mahalaga pa rin na pag-usapan natin kasi laging may isang taong nabigyan ng maling payo. Dapat kang uminom ng maraming tubig sa buong araw. Mahalaga ang hydration. Kasi ang mga disc sa ating gulugod ay gumagana na parang espongha. Kapag hindi natin pinipigang mga disc, kapag nakahiga tayo at nagpapahinga, sinisip-sip ng mga disc ang tubig na nasa paligid nila. Nananatiling hydrated ang mga ito at kailangan nila ng tubig na ito para manatiling malusog. Kapag hindi tayo umiinom ng maraming tubig sa maghapon, hindi tayo sapat na na-hydrate sa maghapon, hindi na-hydrate ang mga disc at mas madaling magkasakit ang mga ito. Ibig sabihin, kapag walang tubig, mas magkakaroon ka ng mga pagsumpong ng hernia sa disc at mas mataas ang tsansa na lumala o lumaki ang hernia. At ngayon, tatanungin mo ako, Dr. Alexandre Mota, gaano karaming tubig ang dapat kong inumin? Gaano karami ang ideal? Walang magic na numero dito. Maraming tao ang nagsasabi na kailangan nating uminom ng 35 ml ng tubig kada kilo ng timbang ng katawan. Ibig sabihin, kung ikaw ay may 100 kilo, kailangan mong uminom ng 3.5 litro ng tubig. Pero sa tingin ko, mas madali at mas practical na sanayin natin ang sarili nating uminom ng tubig. Laging magdala ng bote ng tubig at uminom ng ilang lagok bawat 15 minuto o di kaya'y bawat kalahating oras. Pwede di kang mag-set ng alarm sa cellphone or sa relo. Kapag tumunog ang alarm, uminom ka ng ilang lagok. Uminom ka lang ng sapat na komportable at kaya ng katawan mo. Sa napakaikling panahon, mapapansin mo hindi mo na kailangan ang alarm. Magsisimula ka ng maramdaman ang pangangailangan na uminom ng tubig. At ito ay magdudulot ng malaking pagbabago sa pagtatapos ng araw at sa dalas ng pananakip. Mapapansin mong mas madalang ka nang makaramdam ng sakit. Totoo ito. Tungkol naman sa physical na aktibidad, kailangan ng ating gulugod ng paggalaw para mapanatili ang kalusugan at makatulong sa pagpapabuti at mading sa paggaling ng herniated disc. Kaya, ang pangkalahatang panuntunan ay simulan o ipagpatuloy ang physical na aktibidad na ginagawa mo basta may tamang paggabay at mahusay na profesional sa edukasyong pisikal. Kapag ikaw ay nasa crisis ng pananakit, sa matinding yugto, sa yugto ng pinakamasakit, ayos lang na huminto ka muna ng ilang araw. Pero kapag humupa na ang sakit, bumalik ka na sa iyong weight training, sa iyong physical na aktibidad. Ang professional sa education physical ang makakaalam kung paano i-adjust at iangkop ang mga ehersisyo para sa iyo. Karaniwan, bumabalik tayo gamit ang kalahati ng bigat na dati nating binubuhat. At habang gumaganda ang pakiramdam natin, unti-unti tayong sumusulong ng ligtas. Huwag kang mag-alala dahil hindi ibig sabihin nito na mawawala ang kalahati na iyong progreso. Babalik ka ng ligtas at makikita mong mas mabilis mong mararating ang dati mong narating. Ngayon, para sa mga hindi pa nag-ehersisyo, kailangan nang magsimula. At palagi akong tinatanong, Dr. Alexandre Mota, okay ba ang paglalakad? Pwede ba akong maglakad? Hinihiling ko na bigyan ng prioridad ang mas dinamikong pisikal na aktibidad, yung mas maraming galaw, lalo na para sa gulugod. Pag-isipan natin ito, ang ating gulugod ay nangangailangan ng mobilidad, ng galaw sa mga kasukasuan at kailangan ng malalakas na kalamnan para mabawasan ang pressure sa mga disc. Kaya ang paglalakad ay hindi ganon kaganda, hindi ito ang ideal, hindi ito kasing ganda ng weight training, pilates, ehersisyo sa tubig, sayaw o paglangoy na mga aktibidad na nagbibigay ng iba't ibang galaw sa gulugod. Kapag tayo ay naglalakad, kaunti lang ang galaw natin, halos paulit-ulit lang ang kilos natin. Ngayon, kung sa lugar ninyo ay walang physical na aktibidad na may tamang gabay at maayos na pag-alalay, at kung ang paglalakad ay hindi nakakasakit sa iyong likod, bagkus nagpapagaan pa ito ng pakiramdam mo at ng iyong likod, dapat mo talagang gawin ang paglalakad. Tara na! Alam ng mga may hernia sa disc na ang umaga ang pinakamasamang oras. Ito ang oras na pinakamalakas ang sakit. Ito ang oras na madalas na naninigas ang likod. Ito rin ang oras na mas ramdam mo ang pakiramdam ng nasaktang likod. Naalala mo ba na sinabi ko sa'yo na parang espongha ang mga disc? Na sumisipsip sila ng tubig?
mas napupuno kapag nakahiga tayo, kapag nagpapahinga. Kaya sa umaga, kapag nagigising tayo, yun ang oras na pinakamataas at pinakapuno ang disk. Kaya mas madali nitong maipit ang ugat na naiirita na. Ang pinakamagandang magagawa natin ay ihanda ang ating gulugod bago simulan ang araw. Parang maglalagay tayo ng grasa o paluluwagin ng gulugod para maiwasan ang sakit na ito, ang paninigas na madalas mangyari tuwing umaga. May routine, isang sunod-sunod na hakbang na itinuturo ko na sa aking mga pasyente sa loob ng maraming taon. Magsisimula ka sa paghiga ng nakadapa. Dahan-dahan kang pumihit, walang pagmamadali, at humanap ng posisyon na komportable para sa'yo. Sa posisyong ito, mananatili ka ng 30 segundo habang humihinga ng mas mabagal. Damang-dama ang paghinga, pinapaluwag ang gulugod at lumili ka ng espasyo. Pagkatapos ng 30 segundo, umalalay ka sa iyong mga siko. Ipagpatuloy ang paghinga at maaari mo rin igalaw ang ulo mo pataas at pababa, tumitingin sa harap, tumitingin pababa. Makakatulong ito bukod sa lumbar at thoracic, makakatulong din ito sa cervical spine sa loob ng 30 segundo pa. Panghuli, gagawin mo ang galaw na ito. O ilagay ang mga kamay kapantay ng mga balikat. Ilabas ang mga paa sa kama. I-relax ang likod at iunat ang mga braso hanggang sa komportable para sa iyo. Iunat at ibalik, gagawin mo ito ng 30 segundo pa o gagawin mo ito ng 10 beses. Itong tatlong galaw na ito ay higit pa sa sapat para sa karamihan ng tao upang maiwasan ang mga pagsumpong, paninigas, at ang hindi komportableng pakiramdam na parang nasaktan ang likod mo sa maghapon. Nagustuhan ko ito! Nako, dito na magsisimula ang away. Ang matibay na likod ay hindi ganyan at hindi rin pinapatibay sa ganung paraan. Ang matibay na likod ay yung may suporta, may katatagan. Ang mga kalamnan na tunay na nagpoprotekta sa ating likod ay mas malalim, mas malapit talaga sa mismong gulugod. Para mas malinaw, ang mga kalamnan na ito ang nagpapagalaw sa gulugod, ang mga kalamnan na ito ang nagpoprotekta sa gulugod, at ang hindi pag-alam nito ay nagdudulot ng problema sa maraming tao. Magkaroon ng matinding pananakit ng likod, lumala ang hernia sa disc at tuluyang tumigil sa physical na aktibidad. At kung wala kang mahusay na profesional sa physical education or mahusay na instruktor ng Pilates para tulungan ka sa pagpapalakas na ito, gumawa na ako ng ilang mga video na nagpapakita kung paano palakasin ang gulugod sa bahay. Ito ay isang serye ng mga video na nilalagay ko rito sa card at ilalagay ko rin sa description para matulungan ka. Tama ba? Syempre, dati sinasabi na ang may hernia de disco ay hindi pwedeng magsuot ng sapatos, lalo na yung may takong, dahil pinipuwersa nito ang ibabang bahagi ng likod. At lalo na, hindi rin daw pwedeng magsuot ng sapatos na kaunti lang ang cushioning para maprotektahan ang gulugod mula sa impact. Pero hindi ito gaano makatwiran. Una, dahil para sa maraming tao, ang pagsusuot ng takong o mas mataas na sapatos ay nakakatulong mapanatili ang normal na kurba ng ibabang bahagi ng likod. Para sa mga taong ito, ang pagsusuot ng mababang sapatos ay nagpapalala ng sakit. Kaya kung ikaw ay nagtatrabaho ng nakatayo, halimbawa ay isang tindero, at kung magsusuot ka ng mas mababang sapatos, mas nagdudulot ito sa'yo ng sakit. Paano ko sasabihin sa'yo na gamitin mo ang bagay na nagpapasakit sa'yo? Kaya, maaari kang magsuot ng takong o mas mataas na sapatos kung ito ang nagpapaginhawa sa'yo. Pero tandaan mo na parang saklay lang ito. Gagamitin mo lang ito sa ilang panahon. Habang gumagaling ang iyong gulugod, magagawa mong magsuot ng mas mababang sapatos. At doon na ang tamang oras para palitan ang sapatos. Pangalawa, nakakatulong ang impact para palakasin ang mga disc. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang mga disc sa gulugod ng mga tumatakbo o nagja-jogging ay mas malalakas at mas malusog. Bukod pa dyan, ang sapatos o rubber shoes na masyadong makapal ang padding, sobrang lambot at sobrang cushion para sa maraming tao ay hindi nagbibigay ng pakiramdam ng katatagan. Isa ako sa mga taong yon. Kapag gumagamit ako ng sapatos na sobrang lambot, parang pakiramdam ko ay naglalakad ako sa ulap, parang nakatapak ako sa kutsyon. At otomatikong ang katawan natin ay kumikilos na parang nagbabalance. Nagbabago ang postura at nag-iiba ang tensyon ng mga kalamnan. Handa silang kumilos, handang umaksyon anumang oras. Kaya, tandaan mong pakinggan ang iyong katawan at humanap ng sapatos na nagpapagaan ng pakiramdam mo na nagpapabawas ng sakit na nararamdaman mo. Ang sapatos ay para bigyan ka ng ginhawa. Sabi nga sa kasabihan, di ba? Alam ng bawat isa kung saan siya naiipit.
Naiintindihan ko ang tinutukoy mo. Lalo na sa mga nagtatrabaho ng nakaupo, kailangan magpahinga paminsan-minsan. Ang pinakamainam ay magtrabaho ka ng 25 minuto at magpahinga ng 5 minuto. Hanggang 50 minuto lang ang trabaho at magpahinga ng 10 minuto. Alam na ito ng maraming tao, pero ang napapansin ko, kakaunti lang ang nagsasabi na hindi basta-basta ang pahinga na ito. Dapat ito ay isang aktibong pahinga. Hindi ito yung tatayo ka lang mula sa computer at uupo sa sofa. Kaya sa pahinga, tumayo ka, gumalaw-galaw, punuin ang bote ng tubig at gawin ang 2 galaw na ito. Habang nakatayo, ilagay ang mga kamay dito sa likod sa bandang baywang. Mas maganda kung magkadikit ang mga daliri. Nang hindi binabaluktot ang mga tuhod, yuyuko ka pa atras hanggang maramdaman mong na-stretch mo ng maganda ang harap ng iyong gulugod. Gawin mo ito ng pabalik-balik. Gagawin mo ito ng 10 beses nang hindi pinipilit. Dapat maramdaman mo lang na na-stretch ka pero walang sakit. Yung pakiramdam na parang nag-iinat ka lang. Gawin mo ng 10 beses. Umupo ka sa isang upuan. Pwede kang gumamit ng mas matibay na upuan. Ang mahalaga ay nakasandal ang buong likod mo. Mula sa puwitan, mula sa sakro, hanggang sa taas, sa sandalan ng upuan. Ipagkawit mo ang mga daliri sa likod ng iyong leeg. Usli mo ang mga siko papunta sa harap. At basta sumandal ka lang, mararamdaman mong nauunat ang leeg mo. Ang thoracic spine at pati na rin ang lumbar. Pumunta ka lang hanggang sa maunat mo. Ay, ang sarap ng pakiramdam. Tapos bumalik ka. Gawin mo ito ng 10 beses. Mahalaga ito para maibsan ang pagkakaipit sa buong gulugod. Matanggal ang tensyon sa mga kalamnan at mabawasan ang pagkakahatak ang tensyon sa mga ligamento. Bawat isa mas maganda pa kaysa sa nauna. Dati, sinasabi na dapat tama ang postura. Kailangan mong umupo ng ganito palagi. Kailangan mong humiga ng ganito. Kailangan mong umupo ng ganito, tumayo ng ganito. Pero ang madalas kong marinig na sinasabi ng mga tao ay, Dr. Alexandre Mota, kapag umupo ako ng ganito, dun nagsisimula ang sakit. O kaya naman, Dr. Alexandre Mota, kapag humiga ako ng ganito, hindi ako makatulog. O kaya naman, sinusubukan ko namang umupo at tumayo ng ganitong paraan. Pero kapag ginawa ko ito, naninigas ang likod ko. Nasabi ko na kailangan ng ating likod ng galaw. Kaya hindi dapat manatili sa isang posisyon lang. Dapat nagpapalit ng posisyon paminsan-minsan. Yan ang natural, yan ang physiological, yan ang normal para sa ating katawan. Kung mapapansin mo ang mga tao sa pila, halimbawa, makikita mo na lahat sila ay nagpapalit ng posisyon. Nagpapalit ng paa na pinaglalagyan ng bigat, bahagyan lumiliko sa gilid, konti lang ang galaw, sumasandal sa kariton ng pamimili. O kaya naman, kapag tayo natutulog, ilang beses tayo nagpapalit ng posisyon sa gabi ng automatiko na hindi natin namamalayan. Kaya dito ang panuntunan ay, habang nakaupo, gagawa ka ng maliliit na pagbabago. Umusog ka ng kaunti, pasulong o paurong. I-cruise o alisin sa pagkakakrus ang mga paa. Ipatong ang siko o parehong siko sa mesa. Gawin mo ang mga maliliit na pagbabagong ito dahil magdadala ito ng pagbabago, pagpapabuti sa punto ng suporta, magbibigay ng pahinga sa mga disk, pagpapabuti sa mga kasukasuan at digising din sa iba't ibang mga kalamnan. Nakakatulong ito na mabawasan ang sakit sa pagtatapos ng araw. Kapag hihiga o babangon, gawin mo ito sa parang hindi ka gaanong nasasaktan. Kahit na ang pantagilid, ilagay ang mga paa sa labas, umupo ng dahan-dahan, gamit ang tulong ng mga braso, ito ang gumagana para sa karamihan ng mga tao. Pwede mong iangkop, baguhin ang pagkakasunod-sunod, at gawin sa paraang mas komportable para sa katawan mo na hindi ka gaanong masasaktan. Hanggang ngayon, naiintindihan ko na ngayon. Isa pa sa mga maling payo ng maraming tao ay ang posisyon ng pagtulog. At tandaan, napakahalaga ng kalidad ng tulog para sa ating gulugod. Sa pagtulog, nagpapahinga ang ating gulugod. Dito na-hydrate, napapakain, at nare-repair ang mga disc. Diyan pumapasok ang mga luma at maling payo. Kailangan daw matulog ng nakatihaya, walang unan sa ulo, may unan sa ilalim ng tuhod, o kaya matulog ng nakatagilid na may unan sa ulo at isa pa sa pagitan ng mga tuhod, o di kaya hindi raw pwedeng matulog sa tiyan, dapat daw sa kama lang. Sinabi ito na iniisip lang ang posisyon ng gulugod, na para bang kailangan mong matulog na tuwid ang likod. Pero una sa lahat, gumagalaw naman tayo habang natutulog tayo. Kaya para sa karamihan ng mga tao, yung posisyon kung saan ka nakakatulog o yung posisyon kung saan ka nakakaidlip ay walang saysay na pagsisikap. Dahil kapag natutulog ka na, magpapalit ka rin ng posisyon. Pangalawa, ang mas mahalaga para atin ay ang kalidad ng tulog. Para sa ating gulugod, ang mahalaga ay ang kalidad ng tulog. Kaya ang mahalaga, sikapin mong na matulog sa pinakakomportabling posisyon para sa'yo, mapakama man o diyan. Sikapin mong na matulog sa paraang mas mabilis kang makatulog, mas malalim ang tulog mo, hindi ka madalas magising sa gabi,
at magising kang pakiramdam mo ay nakapagpahinga at may sigla. Isang napakahalagang tip, lalo na para sa mga may hernia sa disc, ay maglaan ka ng 2 minuto bago matulog para gumawa ng ilang galaw na nag-aalis ng lahat ng tensyon na naipon sa maghapon na naiipon sa ating gulugod. Makakatulong ito sa iyo na mas mabilis kang makatulog, mas malalim ang tulog mo, at baka magising ka pa na wala kang nararamdamang sakit. Ipinapakita ko kung paano gawin ito sa video na ito. I-click mo lang dito sa screen at kung matutulungan kita ngayon, kung may matutunan kang bago, ibahagi mo ang video na ito sa kakilala mong may herniated disc. Yun lang ang hinihiling ko sa ipaabot mo ang video na ito sa mga nangangailangan. Hanggang dito na muna ako. Isang mahigpit na yakap at hanggang sa muli.